Siyempre, medyo matagal-tagal na din po natin hindi nasisilayan ang Unkaboga Star Vice Ganda sa noontime program nitong It's Showtime. Almost 2 weeks nga po mga kaparokya nang huli nga po nating napanood or nakita ang presensya nito sa nasabing noontime show. May ilan nga po mga kaparokya na viewers, di lang po ng It's Showtime, even ng Eat Bulaga, ang nagtataka at nagtatanong kung ano nga po ang nangyari kay Vice Ganda dahil hindi naman daw po di umano ito uma-absent ng ganong katagal. Meron nga po tayong nabasa sa mga comment ng main YouTube channel ng It's Showtime na si Vice Ganda daw po ay tinanggal, si Vice Ganda daw po ay suspendido at ang ilan naman po ang sabi ay nasa ibang bansa kasama ang kanyang partner na si Ayon Perez. Pero magkaganon man mga kaparokya, anytime soon ay babalik at babalik pa rin po ang Unkaboga Star Vice Ganda sa nasabing noontime program. Iba po talaga mga kaparokya ang presensya ni Vice Ganda. Iba po talaga mga kaparokya ang It's Showtime kapag nandyan nga po ang presensya nito. Mas ramdam nga po mga kaparokya ang saya ng nasabing noontime show kapag present si Vice Ganda. Pero mga kaparokya, sa latest survey nga po na kinandak ng Archipelago ay isa nga po si Vice Ganda sa pumasok sa top 18 senatorial survey ng nasabing ahensya. So siya po dito mga kaparokya ay pang 16 hanggang 18 na nakapasok sa senatorial survey ng Archipelago. Well mga kaparokya, kung ngayon isasagawa ang eleksyon ay posibilidad or may posibilidad na makapasok nga po ang Unkaboga Star Vice Ganda sa Senado. Subalit ang tanong mga kaparokya, may posibilidad po kaya or po pwede po kayang tumakbo si Vice Ganda sa Senado? Well mga kaparokya, sa ngayon kung ako ang tatanungin ay wala po talaga sa isip ni Vice Ganda ang pumasok sa politika. Sinabi niya naman na po yan, personal, live on It's Showtime, na wala po siyang balak tumakbo bilang isang politiko, anuman po ang posisyong kanyang tatakbuhin or tatahakin. Pero mga kaparokya, kung magtuloy-tuloy ang pagtaas ng survey ni Vice Ganda bilang isa nga po sa senatorial candidate, ay po pwede pong tumakbo si Vice Ganda, lalo na kung ang tao mismo ang maghihimok sa kanya para pumasok sa politika. So dito mga kaparokya, ang number 1 hanggang number 3 nga po ay si Baste Duterte, Raffy Tulfo, at Mayor Vico Soto. Pang 4 hanggang 6 po mga kaparokya ay si Robin Padilla, Loren Legarda, Leni Robredo, na para sa akin mga kaparokya, si Leni Robredo ay mas deserve at mas qualified mga kaparokya bilang presidente ng ating bansa. O pwede po siyang makalaban ni Vice President Sara Duterte at sa palagay ko mga kaparokya, siya po ang most qualified para makatunggali or makatapat ni Sara Duterte na naunang na nga pong nag-announce ng pagtakbo bilang presidente. Well, pang 7 hanggang pang 9 mga kaparokya ay si Alan Peter Cayetano, Paulo Pulong Duterte at Cheese Escudero. Pang number 10 hanggang 15 mga kaparokya ay si Mark Villar, JV Ercito, Rowena Guanzon, Eduardo Angara, Nancy Binay, at Grace po. At yun nga po pang 16 at hanggang pang 18 si Manny Pacquiao, Jinggoy Estrada, at walang iba kundi ang Unkaboga Star Vice Ganda. Well mga kaparokya, kung ako tatanungin sa mga nakapasok dito, ay mas deserve pa po ni Vice Ganda ang mag-senador kaysa sa mga na-i-involve nga po sa anomalous flood control tulad nga po ni Cheese Escudero, Jinggoy Estrada. At para sa akin ay mas okay pa nga po si Vice Ganda kaysa kay Pulong Duterte at Baste Duterte. Even kay Robin
Padilla. At sa palagay natin mga kaparokya, itong nag-conduct ng survey na ito ay kakampi ng mga Duterte dahil halos lahat nga po ng allies ng mga Duterte ay pasok nga po sa senatorial survey. Well mga kaparokya, masyadong maaga pa po ang survey na ito at hindi po lahat ng survey ay totoo po. Kumbaga mga kaparokya, mina-mind conditioning lamang po ang utak at isip ng tao. At sa palagay ko nga po mga kaparokya, kung ako ang tatanungin, ay alay or kakampi nga po ng mga Duterte ang nagsagawa ng survey tulad nga po ng Archipelago Analytics Survey. So dito mga kaparokya, isa nga po si Mark Villar na maituturing natin na mas deserve pa nga po si Vice Ganda sa posisyon. At yun nga po, lahat nga po or halos lahat nga po ng allies ni Duterte ay pasok sa nasabing pa-survey ng Archipelago. Kaya para sa akin, kung magtuloy-tuloy ang pagtaas sa survey ni Vice Ganda, mas okay na po si Vice Ganda kaysa sa mga senador na nai-involve nga po sa anomalya, sa korupsyon, lalo na sa flood control anomalous. And speaking mga kaparokya ng mga top 1 sa nasabing survey, may nakita nga po tayong write-ups coming from Duterte Update. So another allies po ito or Facebook page na sumusuporta sa mga Duterte dahil upon checking nga po sa nasabing page, ang sinusuportahan niya po nito ay walang iba kundi ang mga Duterte. Ang tanong kasi nito mga kaparokya, sino ang mas karapat dapat na suportahan sa kanila? Ito nga po ay si Basti Duterte, Mayor Vico Soto at Sandro Marcos. At as I check nga po ng comments dito ay of course, ang Duterte na si Basti Duterte ang kanilang gustong makapasok sa number 1 or mas deserve para sa kanila ang number 1 na pwesto. At may isa nga po tayong nakita dito, kumbaga, ang pinili nga po niya ay si Mayor Vico Soto at ito nga po ay si Zenaida Joaquin. Shout out po kay Ma'am Zenaida Joaquin. Sabi dito si Vico Soto, nothing more, corruption will stop, transparency governance, very humble leader. He has all the qualification to run in senatorial candidacy or even in vice presidential or even in a presidential position when his age will qualify him. Pray for him unto our Heavenly Father for his protection and guidance. Our country will be great again, no more bad example of unworthy politician aiming only for power and money matters. So agree po tayo sa sinabi ni Ma'am Zenaida Joaquin. At para sa akin, mas higit na qualified nga po or nasa number 1 ratings si Mayor Vico Soto kesa kay Raffy Tulfo at Basti Duterte. So ano ba ang nagawa ni Basti Duterte? At number 1 siya sa nasabing survey. Sa akin mga kaparokya, wala pa po akong nakikitang magandang ginawa si Basti Duterte. Siguro mga kaparokya, gumanda ang Davao. Hindi dahil kay Basti Duterte, kundi sa ama nitong si Rodrigo Roa Duterte. Talagang pangalan na lang po ang nagdadala sa mga Duterte dahil nga po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung most qualified ang tatanungin ay no other than Mayor Vico Soto nga po ang para sa puso at para sa isip ko. Dahil kitang-kita, di lang kitang-kita, talagang pinaramdam nito na may gobyerno nga po sa lungsod ng Pasig. At kung mga kaparokya magbago man po ang isip ni Mayor Vico Soto na tumakbo bilang senador by 2028 ay isa nga po tayo sa mangunguna para suportahan ang butihing Mayor Vico Soto. At kung ako ang tatanungin sino ang mas karapat dapat bilang number 1 sa Senado, yan po ay walang iba kundi si Mayor Vico Soto. Talagang tunay na serbisyong totoo nga po talaga ang ginawa nito sa lungsod ng Pasig. Marami nga po siyang nagawa at di lang po yan, talagang binago niya nga po ang sistema ng politika
sa nasabing lungsod. Pero mga kaparokya, yan po ay kung magbago ang isip ni Mayor Vico Soto. Raffy Tulfo is one of the good senators sa kasalukuyan. Pero kung pure services ang pag-uusapan, ay wala pong pwedeng pumantay kay Mayor Vico Soto. Kahit sino pong politiko ngayon dito sa bansa, para sa akin si Mayor Vico Soto po ang pinakamahusay na public servant dito sa bansa. So kayo mga kaparokya, sino para sa inyo ang mas karapat dapat sa number 1 position sa senatorial survey? Mayor Vico Soto, Basti Duterte o Raffy Tulfo? Paki-comment naman po mga kaparokya sa comment section ng video na to ang inyong kasagutan.